Maingat na nakatayo si Lin Tian sa ilalim ng napakalalaki at nagbabantang anino, habang nasa kanyang tabi sina Alice at Cass Anna. Agad na nakilala ni Alice ang papalapit na banta at sinabi kay Lin Tian na ang mga taong yun ay mula sa kilalang kilabot na Dragon Slayer Guild. Nang marinig ang pangalang yun, napaisip si Lin Tian, saglit niyang sinuri ang sitwasyon habang pinagmamasdan ang tatlong mabibigat ang baluting mandirigmang tao na buong yabang na papalapit sakay ng kanilang mga kabayo. Hindi niya inaasahang ganoon pala kalakas ang grupong yun, kaya napagtanto niyang tunay silang mabibigat na kalaban. Biglang suminghal sa galit ang pinuno nilang si Steven habang nakasakay sa kabayo. Kinumpirma niyang mga goblin lamang ang kanilang target at mariing inutusan ng lahat na tumigil na sa pagsasalita. Wala na raw siyang panahong sayangin, agresibo niyang inutusan ng mga ito na isuko ang sinaunang dragon na kanilang itinatago, habang malakas na ipinapahayag na yun na ang perpektong pagkakataon upang lipulin ang bawat isa sa kanila. Labis na naguguluhan si Lin Tian, habang nakabuka ang kanyang mga braso, direkta niyang sinabi na wala ni kalahating dragon sa paligid nila. Nagtataka pa siyang tanungin kung nababaliw na ba ang mga ito. Sino nga ba naman ang maniniwalang may kaugnayan ang isang grupo ng goblin sa isang sinaunang dragon? Dahil sa mariing pagtanggi ni Lin Tian, lalo pang nagalit si Steven, marahas niyang sinunggaban sa kwelyo ang kanyang kasamang si Edward at agad humingi ng paliwanag. Nagbanta pa siyang pagtatagay nito roon mismo dahil sa pagdadala sa kanilang lahat sa lugar na yun nang wala namang mapapala. Sa sobrang takot, desperadong nakiusap si Edward na hintayin muna siya. Ipinaalala niya kay Steven ang dating santo papa na si Douglas at ang halimaw na si Veronica. Ibinunyag niyang ang dalawang maalamat na nilalang na yun ay natalo mismo ng goblin na nasa kanilang harapan. Ngunit nanatiling nakatitig si Steven nang may matinding galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tinanong niya si Edward kung iniisip ba nitong ganoon siya katanga upang lokohin. Ipinaalala niyang sina Douglas at Veronica ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong kontinente, at kahit ang kanilang guildmaster ay nabigong talunin ang mga ito. Para sa kanya, isang matinding insulto sa kanilang guild ang ganoong pahayag. Halos mapasigaw si Edward habang ipinagtatanggol ang sarili. Isinumpa niya ang kanyang buhay na wala siyang kasinungalingang sinasabi. Iginiit pa niyang ang pagbagsak ng Lionheart Empire ay kagagawan din ng goblin na yun. At nakiusap kay Steven na pagdugtungin na lamang ang lahat ng pangyayaring yun. Unti-unting gumuhit ang isang mapanganib at sakim ng ngiti sa labi ni Steven, napagtanto niyang kung totoo ang sinasabi ni Edward, ang maliit na goblin na nasa harapan nila ay mas mahalagang bihag pa kaysa kina Douglas at Veronica. Sabik niyang isinigaw sa kanyang mga kasamahan na natagpuan na nila ang pinakamalaking huli sa buong buhay nila. Samantala, nanatiling kalmado si Lin Tian. Nababalot ang kanyang katawan ng isang nakakatakot na pulang aura habang isa sa mga tao ang nagsabing kapag naiuwi nila ang ulo nito sa guild, siguradong ilalagay yun sa pinakamagandang pwesto sa kanilang museo. Habang pinagmamasdan ang magulong pagtatalo, tahimik na binalaan ni Alice si Lin Tian na mag-ingat. Ipinaliwanag niyang baliw ang lahat ng miyembro ng Dragon Slayer Guild, kahit mukhang normal ang kanilang panlabas na anyo. Sa loob ay lubha silang marahas, labis na mapag-obsesyon, at hindi kailanman mahuhulaan ang susunod na gagawin. Narinig ni Lin Tian ang babala ngunit bahagya lamang siyang napangiti, isang mapanukso at tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sabik niyang hinihintay kung ano nga ba ang kayang gawin ng mga mayabang na taong yun. Iniangat niya ang isang kumikislap at naglalagablab na bolang enerhiya sa kanyang kamay. Habang nakangisi, malamig niyang itinanong kung sino ba talaga ang mas baliw sa kanilang dalawa. Sa sobrang galit, agad na ramaga sa si Steven sakay ng kanyang kabayo. Nagliliyab ang kanyang napakalaking palakol habang sumisigaw na isang hangmal ang goblin, walang pag-aalinlangan niyang inilabas ang kanyang Hercules, Savage Charge, isang mapaminsalang pag-atake na direktang tumama kay Lin Tian. Ngunit sa mismong sandaling yun, mabilis na inaktiba ni Lin Tian ang kanyang Lucky Snatch, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog at bumalat sa buong paligid. Nagulat si Alice at agad na tinakpan ang kanyang mukha. Maging sina Steven at ang iba pa niyang kasama ay napilitang takpan ang kanilang mga mata dahil sa tinding ningning. Habang naguguluhan sa nangyayari, biglang may sumigaw na umatras ang lahat. Binalaan niya ang grupo na theft magic ang ginagamit ni Lin Tian. Kapag manakaw ang kanilang mga sandata, malaki ang ibabagsak ng kanilang lakas sa labanan. Mabilis na kumilos si Steven, mariin niyang itinapak ang kanyang paa sa lupa upang mapigil ang kanyang pagragasa. Nang hamupa ang liwanag, matatag pa rin siyang nakatayo. Mahigpit na hawak ang kanyang napakalaking palakol at handang ipagpatuloy ang laban. Isang mapanganib at mayabang na ngiti ang kumalat sa mukha ni Steven habang kinukutsa ang maliit na goblin. May pagyayabang niyang sinabi na malinaw na hindi ganoon kataas ang lockstat ni Lin Tian dahil hindi man lamang nito nanakaw ang kanyang sandata. Inamin pa niyang sandaling kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at kinilabutan siya, ngunit wala namang nangyari sa kanyang palakol.
Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, napatingin siya sa kanyang dibdib, agad na napalitan ng matinding pagkalito at pagkabigla ang kanyang ekspresyon. Sa kabilang panig, walang anumang emosyon sa mukha si Lin Tian habang casual na nakataas ang isang kulay rosas na bra na hawak lamang sa strap nito. Sa tabi niya, tahimik na nakamasid sina Alice at Cassandra, kapwa hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nang makita ang matagal nang itinatagong sikreto na nabunyag, namutla ang blondeng mandirigma, bumuhos ang kanyang malamig na pawis habang lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang takot. Samantala, halos maduwal si Lin Tian, habang iwinawagayway ang kulay rosas na bra, napasigaw siya sa pagkadismaya. Hindi siya makapaniwalang ang isang malaking lalaking nakasuot ng mabigat na baluti ay may dalang ganoong bagay. Tinawag pa niya itong ganap na baliw. Halos mabaliw sa hiya si Steven, mula sa likuran ay galit na galit siyang sumigaw at inutusang isauli agad ng goblin ang kanyang gamit, nagbanta pa siyang dudurugin ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Upang mabawi ang kanilang dignidad, sabay na hinugot nina Steven at Steve ang kanilang mga espada, nagliyab sa galit ang kanilang mga tingin habang sinasabihan ang kanilang nakatatandang kapatid na huwag mataranta, nangako silang tutulungan siyang pabagsakin ang halimaw na goblin. Ngunit hindi pa tapos si Lin Tian. Muling itinaas ng kanyang berdeng kamay ang isang pares ng kulay rosas na underwear na may puntes, kasabay nito ay lumitaw ang mensahe ng sistema na matagumpay niyang nanakaw ang paboritong underwear ni Steven. Makalipas ang isang sandali, isa na namang bagay ang lumitaw sa kanyang kamay, isang malaking palumpo ng peking bulaklak. Muling naglabas ng mensahe ang sistema na matagumpay niyang nakuha ang isa pang mahalagang pag-aari ni Steve. Doon lamang napagtanto ni Lin Tian ang tunay na kakayahan ng Lucky Snatch, hindi lamang ito basta nagnanakaw ng mga gamit, kundi kinukuha nito ang mga bagay na pinakamahalaga o pinakapinahahalagahan ng target. Lalong nadismaya si Lin Tian nang makita ang mga nakuha niya. Napasigaw siya sa inis at pagkasuklam, nagtatanong kung ano ba ang mga kakaibang bagay na iyon at nagrereklamong halos masuka na siya sa mga nakumpiska niyang gamit. Sa likuran, biglang napaluhod si Steven habang kinakabahang hinahawakan ang kanyang baywang, napasigaw siya sa kanyang kapatid na ang napakahalaga niyang gamit ay nawala. Kasabay nito, napaluhod din si Steve at desperadong hinanap ang suot niyang anteng-anteng na palagi niyang dala, ngunit tuluyan na rin itong naglaho. Sa wakas ay tuluyang sumabog ang galit ni Steven, nanlaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw na walang sino man ang makakaalis ng buhay sa lugar na iyon. Kasabay ng isang malakas na dagendong, marahas niyang inindayog ang kanyang napakalaking palakol, isang dambuhalang bugso ng asul na enerhiya ang ramaga sa pababa patungo kay Lin Tian. Mabilis na itinaas ni Lin Tian ang kanyang mga kamay at ginamit ang sariling mahika upang salagin ang napakalakas na pag-atake. Hindi pa roon nagtapos si Steven. Muli siyang lumundag pasulong at buong lakas na inihampas ang kanyang nagliliwanag na palakol, isa na namang napakalaking sinag ng kumikislap na bughaw na enerhiya ang humagibis sa buong larangan. Matapos pakawalan ang sunod-sunod na pag-atake, nanatili siyang nakatayo, mahigpit na hawak ang kanyang palakol habang walang tigil na nakatitig kay Lin Tian. Sa kabilang panig, desperadong itinataas ni Lin Tian ang isang kumikinang na asul na busog upang depensahan ang sarili. Ang malaking goblin na nasa tabi niya ay nagpanik at nagtanong sa kanyang pinuno kung ano bang klaseng kapangyarihan ang ginagamit ng taong yun. Habang nakahanda pa ring umatake, mayabang nang umisi si Steven at tinanong si Lin Tian kung yun na ba ang lahat ng kaya nitong gawin. Tahimik na napamura si Lin Tian sa kanyang isipan, alam niyang hindi pa nila kayang talunin ang mga baliw na taong yun. Ang kailangan lamang nilang gawin ay pigilan ang mga ito ng sapat na matagal, hanggang sa tuluyang dumating si Fiona kasama ang kanyang hukbo. Hindi na nagatubili sina Alice at ang kanyang grupo, agad silang sumugod sa gitna ng labanan upang pigilan ang mapagmataas na mga kabalyero. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ni Steven, ipinahayag niyang walang silbi ang desperadong paglaban ng mga goblin at isa lamang itong walang saysay na pagtutol. Kasabay ng kanyang sigaw ay agad niyang inaktiba ang kanyang kakayahan. Isang napakalaking espiritual na titan ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan, itinutok nito ang naglalagablab nitong kamao sa grupo ni Lin Tian, handang magpakawala ng isang nakamamatay na huling pag-atake. Mabilis na kumilos si Go Bushon, tumayo siya sa unahan ng kanilang hanay at sumigaw sa lahat na pumunta sa kanyang likuran, itinaas niya ang kanyang napakalaking butong kalasag upang seluhin ang buong lakas ng paparating na pag-atake. Malakas na bumagsak ang nagliliyab na kamao ng titan sa kalasag. Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong paligid, na tila kayang wasakin ang lupa.
Habang pinagmamasdan ng banggaan, napagtanto ni Lin Tian na kahit ganoon kakapal ang kalasag, hindi nito kakayaning tiisin ang ganoong nakakatakot na lakas ng matagal. Walang pag-aaksaya ng oras, inutusan niya si Go Bokwang na gamitin ang King's Domain. Umungal ng malakas si Go Bokwang at buong lakas na itinapak ang kanyang paa sa lupa, kaagad na lumitaw ang King's Domain, habang mabilis na lumawak ang isang napakalaking pulang magic circle na bumalat sa buong hukbo ng mga goblin sa liwanag nito. Ngunit ngumisi lamang si Steven, para sa kanya, isa lamang yung palabas na walang silbi, may pangungutya pa niyang hinamon ng mga goblin kung makakayanan ba nilang salagin ang susunod niyang suntok. Makalipas lamang ang isang saglit, isa pang naglalagablab na kamawang ramaga sa pababa, mas mabagsik at mas malakas ito kaysa sa nauna. Sa isang iglap, nabasag ang buong depensa ni Lin Tian. Nagkanya-kanyang iwas sina Alice at ang iba pang kasama upang makaligtas sa mga tipak ng bato at debris na tumalsik dahil sa pagsabog. Ngunit hindi naging ganoon kaswerte si Go Bushon. Nakita siyang nakahandusay at walang malay sa gitna ng mga guho, agad na tumakbo si Ephra upang tingnan ang kanyang kalagayan matapos nitong seluhin ang halos buong lakas ng nakakatakot na pag-atake. Nakakagulat man, kahit ilang metro ang layo ng itinapon ng pagsabog sa kanyang napakalaking butong kalasag, wala man lamang itong kahit isang gasgas, isa itong malinaw na patunay kung gaano katibay ang pambihirang sandatang iyon. Napanganga si Steven sa kanyang nakita, ngunit mabilis na napalitan ng matinding kasakiman ang kanyang pagkagulat. Hindi siya makapaniwalang isang hamak na goblin ang nakayanan ang kanyang buong lakas na pag-atake, doon mismo ay nagpasya siyang ang butong kalasag na yun ay tiyak na isang pambihirang artifact na dapat mapasa kamay niya. Habang abala ang lahat, isang kabalyero ang biglang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at sumugod patungo sa nagkalat na grupo ni Lin Tian. Humahalaklak siyang tumakbo patungo sa nahulog na kalasag, balak itong agawin para sa kanyang sarili. Ngunit bago pa man niya ito maabot, biglang nabiyak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa madilim na siwang ay dahan-daang sumilay ang mapupulang matang kumikislap ni Go Budi. Sa sobrang takot, halos mapatalo ng kabalyero, sa isang iglap, isang napakatalam na talamang sumabog mula sa lupa, dahil nasa kalagitnaan siya ng pagtakbo, wala na siyang pagkakataong umiwas, kitang-kita ang matinding takot sa kanyang mukha. Subalit sa mismong sandaling ihahatid na ni Go Budi ang nakamamatay na atake, isang napakabilis na hiwa ang dumating mula sa gilid. Tinamaan si Go Budi at napaatras, nanigas ang kabalyero sa kanyang kinatatayuan habang hinihingal, dahil muntik na siyang mamatay. Agad siyang tumingin kay Steven nang may labis na pasasalamat. Samantala, nakangising mayabang si Steven, halatang tuwang-tuwa sa sarili dahil madali niyang naitaboy ang pag-atake ng Goblin Assassin. Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Lin Tian at mayabang na ipinangakong ang pinuno ng mga Goblin ang susunod na kanyang papatayin. Sa gitna ng tensyon, isang mahinang ungol ang narinig. Nagkamalay na si Go Bushon, nang makita yon, agad na nagbigay ng hudyat si Lin Tian, itinaas niya ang kanyang kamay at iniutos sa buong pangkat na umatras. Nagningning ang kanyang mga mata sa malamig at walang awa na intensyon. Hindi na siya nagsayang pa ng salita, kaagad niyang pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, ultimate brutality. Dahil sa patuloy na epekto ng King's Domain, lalo pang lumakas ang kapangyarihan nito, biglang sumabog ang kanyang aura, na naging mas nakakatakot kaysa sa anumang ipinakita niya noon. Sa buong larangan ng digmaan, biglang nakaramdam ang mga kabalyero ng napakabigat na presyon, para bang may isang hindi nakikitang puwersang dumagan sa kanilang mga balikat, habang unti-unting hinihigop ang kanilang lakas. Habang nakatuon ang pansin ng lahat kay Lin Tian, sinamantala ni Go Budi ang pagkakataon. Tahimik siyang lumitaw sa likuran ng isang nakabaluting kabalyero at agad na pinakawalan ang mas pinalakas na shadow assault. Sa isang iglap, tuluyang nabura ang kabalyero sa lakas ng pag-atake. Isang nakapanlulumong sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa isa pang kabalyero habang nasasaksihan niyang walang awang hinihila ang kanyang nakababatang kapatid papasok sa isang umiikot na itim na puwang na binubuo ng madilim na enerhiya. At mula sa kailaliman ng mga anino, dahan-daang lumabas ang figura ng walang awang asasin na si Go Budi. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, kalmadong tumingin si Go Bokwang kay Lin Tian at humingi ng pahintulot na siya na mismo ang tatapos sa natitira nilang mga kalaban. Habang nagsasalita, unti-unting nabuo sa kanyang palad ang isang siksik na bola ng kumikislap na itim na mahika. Bahagyang tumango si Lin Tian bilang pagsang-ayon. Sa sandaling matanggap ang utos, buong lakas na inihagis ni Go Bokwang ang naglalagablab na itim na enerhiya. Sa kabilang panig, si Steven na lamang ang natitirang nakatayo.
Nilamon siya ng matinding galit, umalingaw-ngaw ang kanyang nakakabinging sigaw habang mariin niyang tinatanggihan ang nakahihiyang pagkatalong unti-unting nangyayari sa kanyang harapan. Ngunit ang galit na yun ay agad na palitan ng matinding pagkabigla. Mula sa wasak na lupa ay dahan-daang tumayo si Gobudi. Hindi makapaniwala si Steven na nakaligtas pa ang Goblin Assassin sa malakas niyang ganting atake kanina. Habang pinagmamasdan niya ang mga Goblin, lalo siyang kinilabutan, napakahusay ng kanilang koordinasyon at pagtutulungan, maging ang isang veteranong mandirigma tulad niya ay nagsimulang makaramdam ng tunay na takot. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil ang madilim na liwanag ng King's Domain sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting sumisira sa kanyang determinasyon at lakas ng loob. Dahil dito, agad niyang sinigawan sina Gilbert at ang kasama nito. Inutusan niya silang pigilan muna ang hukbo ng mga Goblin habang hinahanap niya ang taong nagpapanatili sa King's Domain. Mabilis namang sinuri ni Lin Tian ang dalawang kabalyero. Sa unang tingin ay tila ordinaryo lamang ang mga ito, ngunit agad niyang napansin ang isang mapanganib na katotohanan. Kapag pinagsama ang kanilang kapangyarihan, kaya nilang gumamit ng mahikang maituturing na pangklase ng mga maalamat na salamangka. Kasabay ng perpektong koordinasyon, nagsimulang bumuo sina Gilbert at ang kanyang nakatatandang kapatid ng sunod-sunod na hand seals. Inihahanda nila ang isang napakapanganib na spell na tinatawag na Giant Cloud Cage. Walang anumang babala, biglang sumabog mula sa lupa ang napakalalaking berdeng baging. Parang mga buhay na ahas ang mga itong mabilis na gumapang at pumulupot sa lahat ng madaanan. Agad na sumigaw si Lin Tian upang baluan ang kanyang mga kasama. Alam niyang ang mga matinik na baging na yun ay nagtataglay ng nakamamatay na lason. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang naging determinado si Lin Tian. Tinawag niya ang kapangyarihan ng Diyos ng kamatayan. Kaagad niyang ginamit ang Anubis Soul Devourer, isang napakalaking alon ng madilim na enerhiya ang kumalat sa buong larangan, na tila handang lamunin ang lahat ng nasa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Gilbert sa matinding takot. Sa kanyang likuran, unti-unting lumitaw ang napakalaking espiritual na anyo ni Anubis, na nababalot ng naglalagablab na kulay ubing apoy. Ang nakakatakot nitong presensya ay tila sapat upang lunurin ang buong larangan ng digmaan sa kawalan at desperasyon.